Kamusta po, Pilipinas at sa lahat po ng OFW? Magandang hapon po sa inyo lahat. Guys, si Attorney Tito Soto, si kumpanyero, yung valedictorian ng One Ball University, mukhang nakarma na. Dahil ang tindi po ng usap-usapan ngayon sa social media at malakas na umuugong na magkakaroon po ng bagong Senate President. Papalitan na po si Justice Tito Soto. So magkakaroon po ng bagong majority black at minority black. Ito, ayan, mamaya ipa-flash natin sa screen. So, ang kasalukuyang minority po ay ito. Ayan, siyam sila. Bago ka maging majority, dapat 13 senators. Kasi 24 senators po ang lahat-lahat ng senator dito sa Pilipinas. So, makabuo ka lang ng 13 ay majority ka na. So, ang kailangan lang po ng siyam na ito ay 4. Kaya madali lang magrego doon kung gugustuhin nila. Actually, 3 na lang. Kasi si Lito Lapid, madali lang pong hugutin. siya na mismo nagsabi, si Lito Lapid, na kung saan yung majority, doon ako. Basta lagi ako nasa majority. Madali lang hatakin si Lito Lapid. Kaya 3 na lang po ang kukumbinsihin. At ito nga yung usap-usapan. Isang babae daw ang papalit kay Tuta Soto. Wala pa pong babaeng Senate President. Hindi pa po nagkakaroon in the history na babaeng Senate President dito sa Pilipinas. So, ngayon, araw po ng Sabado, walang pasok. Bukas po ay Linggo, so sa Lunes po. Sa Lunes daw po magkakaroon ng regodon, kudita, diyan sa Senado. Ito po ay nanggagaling sa mga kilalang tao, no? Yung mga kaalyado ng mga senators mismo. Specifically, mga minority senators. Duterte senators. Mga kadikit po sila. Yan po yung mga nagsasabi. Kaya, maaring ito ay may katotohanan. At malalaman natin yan sa Lunes kung mangyayari ang regodon sa Senado. So, dito po, mayroon po tayong nakita. Ayan. Ito raw po ang magiging majority block. At sa baba naman, yan daw yung minority block. So, sa baba, andyan si Senator Lacson, Senator Hontiveros, Senator Pangilinan, Senator Soto, Senator Tulfo. Kapansin-pansin, wala po si Senator Bam Aquino. So, yan pong 5 ang matitira sa minority. No, ito naman po sa majority, andyan si Bam Aquino, Cayetano, Estrada, Marcos, Padilla, Villar, Mark Villar, De La Rosa, Pia Cayetano, Gatchalian, Lapid, Tulfo, Rapi Tulfo, Senator Villanueva, Bongo, Ejercito, Marcoleta, Legarda, and Senator Camille Villar, and Mig Subiri. So, ilan to? 19 senators po ang nasa majority block kung yan po ay mangyayari. At sabi nga, parang babae po ang papalit kay Justice Soto. At ito po, mayroon pong lumabas na picture. Ayan o, galing po kay Malutikia. Ayan o, post po ni Malutikia. Mayroon pong date, January 31, 2026. Kaya lang, may nakaka-intriga dito. Bakit nandito si Pinky Lacson?
Bakit kasama siya sa pagpipilian? Oh, eh. Sige, ihayaan na lang natin. Pero sino po ba ang bet nyo sa mga ito, no? Na yan yung umuugong, no? Babae daw ang papalit. Unahan ko na kayo, no? Pumili. Ang pinipili ko po dito ay si Pia Cayetano. Alright? Kung hindi ako nagkakamali, abogado yan. At siya lang yata ang abogado diyan sa picture na yan. Siya lang. No? Kung hindi ako nagkakamali, abogado yan. Si Pia Cayetano. Kaya yan na lang po ang choice. Wala nang iba. Si Pia Cayetano. Okay. Ano naman ang rason kung bakit magkakaroon ng rigodon at bakit papalitan si Supreme Court Justice Tito Soto? Ito po. Ayan, bagong Senate Majority Block. Umuugong ang balita na may mabubuong bagong Majority Block sa Senado ngayong Lunes. Okay. Bunsod na lumalalang dismaya ng ilang senador sa liderato ni Senate President Justice Tito Soto. Ilan sa mga pangunahing issue binabanggit ay ang mga sumusunod. Number 1, foreign relations blunder sa China na ikinadismaya ng business sector. Ito na nga yung sinasabi ko. Sabi ko nga, isa sa bumubuhay ng ekonomiya natin ay ang mga Chinese businessman. Ang dami pong Chinese na negosyante dito sa ating bansa. At kung mawawala yung embahada nila, no? Mayroon diyan mga Chinese nationality, mayroong mga Chinese immigrant, mayroong mga Chinese Filipino. Saan po sila lalapit kung wala silang embahada dito sa Pilipinas? Kung mayroon silang problema tungkol sa documents, no? Saan sila lalapit? Kaya kung ikaw ay Chinese Filipino, madidismaya ka talaga. 'Di ba? Kumbaga parang bibigyan mo pa sila ng problema. Tuloy natin, no? At OFWs. So, yan yung hindi na isip ni Tulpo at ni Tuta Soto na maapektuhan po yung ating OFW dahil may ganti naman yan. Hindi naman po pwedeng hindi gaganti sa atin yung China. Gaya nga sa Japan. Alam nyo ba, nagkaroon ng bangayan din ang Japan sa China? At ang ginawa ng China, alam nyo ba kung ano? Yung mga flights from China to Japan, ang ginawa ng China, sinuspend at parang wala munang babiyahe na eroplano mula China papuntang Japan. Mayroon po Japan to China. Ngayon, kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa China, meron kang business kung meron kang trabaho sa Japan, may business ka sa Japan, at ikaw ay nasa China, ang gagawin mo, pupunta ka na lang sa ibang bansa, no? Tapos saka ka tumuloy ng Japan. Kumbaga, iiwas ka muna, so shortcut ka. Wala pong biyahe ngayon from China to Japan. Yan po yung ganti ng China. At ang magiging epekto niyan ay magkakaroon ng financial o shortage ng financial ang Japan. So, ituloy natin ito. At negatibong makaapekto sa trade relations kabilang ang tourism industry. Matagal na po tayong may problema sa tourism industry. Dahil nga may mga advice
ang Amerika, may advice ang government ng China na wag munang pumunta sa Pilipinas dahil laganap ang korupsyon. Okay? Number 2, Chacha. Ito yung charter change talks na binanggit kahapon lang yata ni Justice Soto na itinulak kahit walang malinaw na direksyon at sapat na consensus. Yung interview niya nga, natawa ako sa kanya. Sabi niya, kailangan palitan na ang konstitusyon, pwedeng CONAS, pwede namang CONCON, Constitutional Convention, yung CONAS po Constituent Assembly. Ibig sabihin, gusto mo palitan yung Constitution, hindi mo pa alam kung alin dyan, kung CONCON o CONAS. At sigurado naman ako, hindi naman napag-aralan ni Soto yan. Kabisado niya ba yan? So, wala pa siyang kumbaga, naiisip. Pero gusto niya nang palitan yung Constitution. Number 3. Ayan, nawala pa. Teka lang Number 3. Walang malinaw na resulta ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control project scandal. Wala po talaga hanggang ngayon, wala pa silang Senate report tungkol sa investigasyon nila sa flood control. Niloloko lang nila ang taong bayan Yan, si Lacson at si Soto. Niloloko lang nila dapat tuloy-tuloy nga yung hearing dyan hininto, di ba? Tapos wala pa ring report ang Blue Ribbon Committee. Kaya talagang niloloko lang tayo ng mga yan. Kaya dapat palitan yan. Pang-4, kakulangan ng mahalagang panukalang batas na tumutugon sa agarang problema ng bansa. Ayun nga yung sinasabi natin na dapat gumawa sila ng batas o kaya may batas na amyendahan nila tungkol sa agriculture, sa education, sa mga presyo ng bilihin, sa ekonomiya, at sa health. Kung may mga red tape dyan sa mga ahensya na yan, dapat gawa nila ng batas. Kung kailangan amyendahan nila. Dagdagan nila yung parusa sa mga mahuhuli. Wala Itong Senate President natin, sa kayang Blue Ribbon Chairman na yan, hindi nila naiisip yan. No? Wala talaga Hindi mo mapapakinabangan itong dalawang ito Kaya sayang yung oras. Wala po silang natatrabaho. Ganon din sa House of Representatives, mga congressman. Wala na pong natatrabaho. Puro politika na lang ang ginagawa nila. At 2026 pa lang, pero 2028 na yung kanilang meeting. Halos araw-araw meeting yan. Kung paano magigiba si VP Sara. Yan na lang po ang ginagawa nila. Pero yung mga problema ng ating bansa, wala. Hindi po sinusolusyonan. So, dito sa isang post naman, eto, nakita ko at babasahin natin To be a member of the Justice of the Supreme Court, one must first endure the trials of law school. So, kung ikaw ay magiging justice ng Supreme Court, unang-una ay mag-aaral ka, At doon sa school, mayroon pong parang practice nila o training nila na nagtatrial sila. And pass the crucible of the bar. Kailangan pumasa ka sa bar para ka maging justice ng Supreme Court. Iyan pong dalawang yan. Wala si Soto niyan Wala si Soto niyan. A natural born citizen at least 40 years old have been a judge of a lower court. Hindi po rin naging judge. Tinatawag ko lang siyang judge kanina. Pero hindi siya naging judge. So wala siya niyan. Or engaged in law practice in the country
or 15 years or more. Hindi po siya abogado, kaya hindi po siya nakakapag-practice ng pagka-abogado. Hindi kasi siya abogado. So wala si Soto niyan. They must possess proven competence. Ito hindi po competent si Soto, dahil pag sinabi nating competence, ano yan, mga palaban yan eh. Hindi nga umubra yan sa debate kay Marcoleta eh. Ang layo eh, palibhasa, wala ngang alam sa legal, no? Hindi kasi abogado, kaya hindi siya umubra, yung competence niya mababa. Integrity. Ay, wala rin pong integridad itong si Soto. Kumbaga, yung integrity, yung sinseridad, wala. Hindi po sincere itong taong to. So, wala siya niyan. At probity. Ang probity po, ito po yung honest. Ay, hindi po honest yan taong yan. Yung meron pang isang ibig sabihin niya itong probity. Honest and decency. Hindi po decency itong taong to. At pinakahuli, independence. Lalo na. Hindi po independent itong taong to dahil tuta nga ito. May mga kinikilingan itong taong to. Tuta yan. Tuta. Kaya hindi siya independence. So, lahat ng yan, wala kay Soto. Ito po yung mga requirements bago ka maging Justice of the Supreme Court. Tapos sasabihin mo yung 15 Justice, mali. Yung 15 Justice ay nangihimasok. Yung 15 Justice, inamyendahan yung Constitution. Tapos sasabihan mo pa, may mga hidden agenda. O kaya, pinaplano na napalitan ka sa Lunes. Meron naman sinabi si Attorney Trixie Cruz. Sabi ng Supreme Court, kahit ang mode of impeachment ay yung direct vote 1/3 ng House, dadaan pa rin sa Committee on Justice. Attorney po ito ang nagsasabi nito. Hindi po ito graduate ng One Ball University. At hindi po ito nagchat-chat sa Itbulaga. Si Attorney Trixie, attorney nga ang tawag eh. Abogado po yan. No? So, kung meron tayong pagpipilian, kanino tayo maniniwala, doon na tayo maniwala sa abogado kaysa naman sa graduate lang ng One Ball. Kasi, itong ginawa na impeachment kay BP Sara, senior cut po, hindi po pinadaan sa Committee on Justice. Okay? Para ma-determine kung na-comply yung due process. Overreach ba yun? Hindi. Ayan yung isa pang pinagbibintangan ni Soto sa mga Justice Supreme Court. Overreach daw ang ginawa. Kasi andun yung sa December 2 ng HOR Rules of Impeachment. Dito po sa pagpapalit ng ating Constitution, delikado po ito. Dangerous ang pagpapalit ng Constitution. Ngayon, kung ang magpapalit ng Constitution ay mga magnanakaw, yung bang sila yung mamumuno sa pagpapalit ng Constitution? Mga sugapa, itong mga abusado sa kapangyarihan, kung sila yung mamumuno sa pagpapalit ng Constitution, dangerous po yan. Pero kung matino, hindi corrupt, yung mga mamumuno sa pagpapalit ng Constitution, kagaya ng mga Duterte, payag ako dyan. Opo, payag ako dyan. At idadagdag ko lang po, no, itong bagong balita po ito. Ang nagbalita nito ay ABS-CBN. So, hindi fake news siya. ABS-CBN nagbalita eh. Ito, PH, heading to low grade era. Low grade na naman. Ay, low grade. Low growth. Ulit na natin.
PH heading to low growth era. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng era? Panahon o kapanahunan. Kapanahunan po ng low growth. No longer attractive to foreign investor, sabi ng economist. Yung mga ekonomista rito po laging nakatutok sa ekonomiya natin yan Kaya eto naman ay nagsasabi ng totoo. At alam naman natin na bagsak ang ekonomiya. So, eto, Tuta Soto, hindi mo ba nakikita itong mga balita na to na dapat yan yung pinagtutuunan nyo ng pansin? Ayan. Ha? No longer attractive to foreign investors ang Pilipinas. Pero wala kang ginagawa. Soto, di ba? So, dapat ka nang palitan sa Lunes. At magkakarambol-rambol na. Magkakaroon na ng riot dyan. At ng Rigodon. Sana mapalitan na nga itong si Soto sa Lunes. So, abangan po natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!